Noong ika-25 ng Pebrero, 2025 divers ang pumasok sa isang hyperbaric work chamber sa Pointe-à-Pierre, Trinidad at Tobago sa Golpo ng Perea. Ang 5 divers ay nahigop sa isang pipeline at isa lamang ang nakaligtas. Ang Perea Fuel ang nag-operate ng mga planta ng langis at gas sa Pointe-à-Pierre, Trinidad at Tobago. Noong Hunyo 2021, kinontrata ng Perea ang LMCS Limited, isang professional na kumpanya ng diving services upang magsagawa ng maintenance sa isang pipeline na hindi na ginagamit mula nang makuha nila ang pasilidad noong 2018. Ang pipeline ay may sukat na 30 pulgada o 76 na sentimetro ang diametro at ito ay ginagamit upang maghatid ng langis mula sa mga barkong dumaong sa berth number 6 papunta sa pasilidad ng pagpoproseso ng Perea sa lupa. Ang pipeline ay may riser na tumataas para salubungin ang barko. Bumababa ito ng 60 talampakan sa sahig ng dagat saka dumadaan sa 1,200 talampakang pipeline papuntang riser sa berth number 5. Isa itong U-shape na tubo kung saan ang magkabilang dulo ng tubo ay nasa labas ng tubig. Dumadaan ang tubo sa sahig ng dagat sa iba't ibang lalim. Dahil hindi aktibo ang pipeline, wala itong anumang kagamitan tulad ng pump na nakakabit dito. Noong ika-25 ng Pebrero, 2024 na nagtatrabahong diver at isang safety diver ang sumakay sa isang barge papunta sa lugar ng trabaho. Ang lugar ng trabaho ay nasa tuktok ng riser sa berth 6. Sa ibabaw ng riser ay may habitat. Ang habitat na ito ay isang malaking balde na nakataob sa ibabaw ng riser. Ang habitat ay pinupuno ng hangin mula sa kompresor na nasa barge. Habang pinapasok ang hangin sa habitat, tinutulak nito palabas ang tubig at nagbibigay ng tuyong lugar ng trabaho na epektibong nasa ibaba ng level ng dagat. Ang 4 na diver ay sina Faisal Carbin, Rishi Nagasar, Yusuf Henry at Kazim Ali Jr. at isang safety diver na si Christopher Bodrum. May mga pamilya rin ang mga lalaking ito na naghihintay sa kanilang pag-uwi. Isinuot nila ang scuba gear sa barge at lumusong sa tubig. Unang pumasok sina Faisal, Rishi, Yusef at Chris. Sumisid sila pababa at sa ilalim ng habitat pagkatapos ay pumasok sa habitat mula sa ilalim at lumangoy pataas papunta sa bulsa ng hangin. Una, tinanggal nilang scuba gear sa habitat at inihanda ang lugar ng trabaho. Plano nilang mag-welding ng bahagi ng tubo sa riser na yung araw. Ang unang hakbang ay tanggalin ang steel plate na nakatakip sa tubo. Pagkatapos, kailangan nilang alisin ang 2 flange o mga plug. Makikita sa mga video ko tungkol sa wild drake at Byford dolphin ng mga independenteng investigasyon sa ganitong aksidente ay kadalasang inaabot ng ilang taon. Maglalagay ako ng mga link ng video sa description. Maraming technical na impormasyong dapat pag-aralan at may mga pamilya ng biktima na dapat ding pakinggan at unawain. Mayroong maraming kumpanya na may interes na protektahan ang kanilang sarili mula sa demanda at syempre, ang mga taong sangkot sa mga desisyon na nagdulot ng aksidente ay gusto ring protektahan ang kanilang sarili mula sa pananagutan at kahihiyan. Kadalasan, nangyayari ang mga aksidente dahil sa maraming dahilan at sa simula, wala talagang nakakaalam kung bakit. Ang dahilan kung bakit matagal ang investigasyon ay dahil kailangan mo talagang siyasatin ng buo at kadalasan ayaw agad ng lahat na ibigay ang lahat ng impormasyong kailangan. Higit pa doon, hindi rin palaging malinaw kung aling mga detalye ang mahalaga kaya ang mga taong sangkot ay hindi rin alam na nagkamali sila hanggang sa lumabas na ang lahat ng impormasyon. Nangyari ang aksidente noong unang bahagi ng 2022 at ngayon ko lang inilabas ang video 8 buwan matapos ang insidente. Hindi sapat ang panahong yon para sa buong investigasyon. Napakakaunti ng konkretong impormasyon tungkol sa aksidente at mas konti pa tungkol sa mga technical na detalye. Ipinost ko ang video na ito dahil alam ko kung paano gumagana ang siyensya sa diving, pero hindi lahat ng detalye ay malinaw. Sa dulo, maaring magkaibang detalye pero naniniwala akong matibay ang pangunahing punto ng video na ito. Gagawin ko ang aking makakaya para ipaalam sa inyo kung ano ang sa tingin ko ay hindi malinaw. Ang itaas ng riser ay tinakpan ng blank o steel plate. Una, inaalis ang plate na yon tapos tinatanggal ang plug. May nagsabi na inflatable plug ito pero di ako sigurado kahit may sense naman. Ang plug ay nandyan para hindi mapuno ng tubig ang riser at maiwasan ang pag-akyat ng gas sa habitat mula sa tubo.
Sabi ng isang eksperto, malamang may isa pang inflatable plug sa mas malalim na bahagi ng tubo na nananatili habang tinatapos ang trabaho. May isang salaysay mula sa mismong nakaranas na nagsasabing may 2 plug na kailangang tanggalin bago magsimula ang trabaho. Hindi malinaw kung ano eksakto ang itsura ng mga plug na ito, ilan ang mga ito, at saan banda sa tubo sila matatagpuan. Ang tila malamang para sa akin ay may plug sa itaas ng riser at isa pa na mas mababa sa tubo. Bandang alas 2:45 ang huling diver na si Kasim Ali Jr. ay pumasok sa habitat kasabay ng pagtanggal ng plug. Napansin ng safety personnel sa barge ang tilamsik ng tubig sa habitat sa kanilang monitor bago nawala ang signal mula sa diver cameras. Ang 5 diver ay nahigop sa tubo at tinanod ng malakas na agos ng umiikot na tubig. Nangyari ito ng napakabilis kaya sila ay naguluhan at nawalan ng direksyon. Binabangga sila habang dumadaan sa tubo at lumalala pa dahil inanod ng alon ang ilang kagamitan nila. Habang dumudula sila sa tubo, sinusubukan nilang maging matatag habang nababangga ng tangke at katawan ng mga kaibigan. Parang dumadaan ka sa madilim na water slide kasamang ibang tao at mabibigat na gamit na sabay ibinagsak. Sa huli, huminto rin sila. Habang nawawala at bumabalik ang malay nila, unti-unti silang nakikita. Bugbog, may pasa at wasak ang kanilang mga katawan. Naghatakan at nagtulakan sila paakyat pabalik sa kahabaan ng pipeline. Si Chris, ang safety diver, ang pinakamalapit sa pinasukan nila. Mabagal silang umusad dahil may tubig sa tubo kaya minsan ginagamit nila ang scuba tank. Humihinto sila para magpahinga ng regular at manalangin na sana'y may tumulong at matagpuan sila. Para maintindihan ang nangyari, dapat mong malaman ang tungkol sa presyon at relasyon ng tubig at hangin. Ang hangin ay nakokompress pero hindi ang tubig. Kapag pinuno ng hangin ang habitat para itulak palabas ang tubig, hindi pumapalit ang hangin sa tubig ng isa sa isang ratio. Sa bawat 3 talampakang tubig na itinutulak palabas ng habitat, kailangan ng 10% mas maraming hangin mula sa ibabaw para mapalitan ang parehong dami ng tubig. Kung kailangan mong itulak ang 100 galon ng tubig mula sa 3 talampakang espasyo, kailangan mo ng 110 galon ng hangin. Ang 100 galon na dami ng tubig ay napapalitan ng 110 galon ng hangin na nai-compress ng mga 10%. Ibig sabihin, magkakaroon ng mataas na presyon. Palaging gumagalaw ang hangin mula mataas papuntang mababang presyon. Habang inaalis ang huling takip sa itaas ng tubo sa loob ng habitat, lumalawak ang hangin. Gumagalaw ito mula mataas na presyon sa silid papuntang mas mababang presyon sa tubo. Malamang na ang takip na mas malalim sa tubo ay nakakaranas ng pagtaas ng presyon at biglang pumalya. Kapag pumalya ang pangalawang takip, tumatakas ang nakakompress na hangin sa habitat sa pamamagitan ng tubo. Habang bumababa ang hangin sa tubo, agad na puno ng tubig ang habitat. Tumalsik ang tubig pataas at nilamon ang buong habitat. Ngayon, gravity na ang nagtutulak kaya bumababa ang tubig sa tubo kasama ang mga diver. Mabilis bumalik ang tubig sa antas ng dagat sa habitat at nagsimula ang bangungot para sa 5 diver. Hindi malinaw kung mas mataas o mababa ang antas ng dagat kaysa sa tubo. Sa tingin ko, mas mababa ito sa antas ng dagat dahil hindi lubusang napuno ng tubig ang tubo. May ilan pa akong tanong sa eksaktong ayos nito. Sigurado akong may mga tanong din ang investigasyon ukol sa aksidenteng ito. Ipinapaliwanag lang nito ang mekanismo ng posibleng nangyari sa loob ng habitat. Hindi isinasalang-alang ni Chris Bodrum ang paliwanag na ito nang siya at ang kanyang mga kasamahan ay magpasya. Naiiwan niya sila sa tubo at susubok siyang umusad ng mag-isa sa huling pagkakataon para humingi ng tulong na kailangan nilang lahat para makaligtas. Nagdasal si Chris ng huling panalangin kasama nila at nang akong babalik na may dalang tulong agad. Pagkatapos, sumulong siyang pabalik sa loob ng tubo. Sa huli, lumapit siya sa itaas ng tubo at narinig ang pagbabago ng tunog kaya alam niyang malapit na siya sa ibabaw. Wala na siyang sapat na lakas para hilahin ang sarili palabas ng tubo kaya sumigaw siya ng tulong. Wala namang tao roon. Nanghina ang loob niya dahil alam niyang malapit na siya pero imposibleng makalabas ng walang tulong. Hindi ko masabi based sa impormasyong meron tayo kung ang tubo ay puno ng tubig hanggang sa punto na lumutang na siya palapit sa ibabaw o kung nasa 60 talampakan pa rin siya sa ilalim ng tubo. Sa tingin ko may kaunting tubig sa tubo pero hindi ito puno. Mahirap para sa isang malakas at malusog na lalaki itulak ang sarili pataas ng 60 talampakan sa tubo. Dahil sa pinagdaanan at mga sugat ni Chris, imposible na yon.
Sumigaw na lang siya at umasa na may makarinig. Noong 1,745 mga 3 oras matapos ang aksidente, narinig ni Michael Kerbin na nagtatrabaho rin sa LMCS ang parehong kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Chris, si Chris at kasama ang isa pang katrabaho na gawa nilang hilain siya palabas. Sabi ni Chris, buhay ang 4 pang diver pero sugatan at kailangan ng tulong. Sinubukan ni Michael bumaba sa tubo pero konti lang ang narating niya. Sa ngayon, naroon na rin ang iba pang mga emergency crew sa lugar. May sariling emergency response unit ang Perea Fuel at tumulong din ang Coast Guard ng Trinidad at Tobago. Nagpadala sila ng kamera sa abot ng kanilang makakaya. Hanggang ilalim ng tubo lang abot ng kamera. Pagkatapos, nagdala sila ng pipe inspection camera na kayang umandar paakyat sa loob ng tubo. Ipinakita ng kamera na may bara mga 100 at 20 talampakan sa loob ng tubo. Naipit ang diving gear sa tubo at hindi makalusot ang kamera. Nagdesisyon silang huwag munang pumasok sa tubo hanggat walang recovery plan para sa kaligtasan ng mga tagapagligtas. Kontrobersyal ang desisyong ito. Gustong pumasok sa tubo ang mga tauhan ng LMCS pero hindi pinayagan para sa kanilang kaligtasan. Sabi ni Chris Bodrum na papasok ulit siya kahit may sugat pa at hindi niya maintindihan bakit natigil ang operasyon. 2 araw na at wala pa ring naililigtas. Di malinaw kung anong mga pagtatangka ang ginawa. Noong Pebrero 27, itinigil ang pagsagip at inilipat sa pagkuha ng mga bangkay. Noong Pebrero 28, 3 bangkay ang nakuha at ang huling bangkay ay nakuha noong 3 ng Marso. Si Chris Bodrum lang ang natirang buhay. Inaasahan kong abutin ng maraming taon bago makamit ng mga pamilya ng mga namatay ang kahit anong uri ng kapanatagan.